triplets na batang babae na pumila sa ayuda para sa inang may sakit, pinagtabuyan. Pero bakit ang makita sila ni Congressman ay ganito ang ginawa sa kanila? Ako si Austin, isang congressman. Ipinakilala akong ama ng triplets na batang babae para mabigyan ng ayuda. Dahil sa nangyari ay nachismis ako at nakarating nga sa soon-to-be bride ko at nag-away kaming dalawa. Nagkita kami ulit ng mga bata at napagtanto ko na magkamukha kami at nalaman ko din na ang ina nila ay ang naging ka-short-term relationship ko pala noon o ex ko. Tunghayan natin ang kwento ng aking buhay. Panay yung ubo ni Ellie na lumabas nga ng kwarto. Nagkasakit siya dahil sa trabaho niyang pagkokopra. Kung hindi siya kikilos, magugutom ang kanyang 3 anak. Nadat na niya ang mga ito na sabay na tumingin nga sa kanya. "Akala ko may lakad ka ngayon, nanay," tanong nga ni Angela. Huminga ng malalim si Elliot na upo nga sa tabi ng mga anak. "Meron sana, pero masama kasi ang pakiramdam ko eh. May sakit ako." Agad na lumapit nga ang triplet sa kanya. Sabay tingin na puno ng pag-aalala. "Nagpapasobra ka din kasi sa pagtatrabaho, nanay. Pahinga din minsan-minsan. Hindi lang kami nagutom. At makakain lang kami ng 2 beses sa isang araw. Okay na ang ganun," sabi nga ni Caroline. Napabuntong hininga na nga lamang si Ellie. "Okay lang naman ako. Kaunting sinat lang to. Ipagpapahinga ko na lang." Sabay na umiling ang mga anak. "Hindi lang basta, sinat lang yan. Ang putla mo nga eh. San ka sana pupunta ngayon, nanay? Kami na lang," saad naman ni Abby. Umiling naman si Ellie. "Hindi pwedeng mga bata doon," saad nga niya sa triplets. Nagkatinginan ng mga to. "Bakit naman hindi pwede, nanay?" Nakakunot ang noon na tanong nga ni Caroline. Release kasi ngayon ng ayuda. Nagningning ang mga mata ng anak niya. "Mas magiging sayang kung walang makakapunta doon ng isa sa atin, nanay, kaya kami na lang. Magpahinga ka na lang po dito sa bahay," sambit naman ni Abby. "Paano kung hindi kayo bigyan? Magiging useless ang pagpunta niyo doon." "Ipipilit po namin, nanay," tura naman ni Angela. Napasimangot na nga lamang si Ellie. Maya-maya lang inapabuntong hininga na nga lamang siya pagkaalis ng mga anak. Habang si Austin ay lulan ng kotse, papunta sa opisina niya at ang kanyang personal driver ang nagmamaneho. Huminto sila sa isang court dahil tinignan niya ang mga pumipila sa ayuda. Nasa malapit lang nakapwesto ang kotse niya, dinig na dinig niya ang usapan ng mga tumula sa loob. Maya-maya lang inapansin nga ni Austin ang mga batang pumipila na kinakausap ito ng isang staff. "Bawal ang mga bata dito. Bakit kayo ang pumila?" tanong nga ni Cherry. Nagkatinginan ng mga bata. Ngayon lang napagtanto ni Austin na triplets pala ang mga to. "May sakit po ang nanay namin eh. Saka nasa listahan naman po ang pangalan niya," sagot ni Angela. Umiling ang babae. "Pasensya na pero hindi talaga pwede," saad nga ni Cherry. Nakita niyang sumimangot ang triplets. "Hindi pwedeng ganyan. Anak niya kami. Sa kanya na din namin ibibigay ang pera niya eh. Nandito na kami, magiging sayang lang pagpunta namin dito kung hindi kami makakakuha ng ayuda. May sakit pa naman siya," sambit naman ni Caroline. Nai-stress na nga ang staff. Mahirap pa naman makipag-argumento sa bata. "Hindi niyo lang talaga ako mapipilit dahil hindi talaga pwede. Akong mapapagalitan kaya sana maintindihan niyo," turan nga ni Cherry. Nakita niyang dadalhin sana ng babaeng 3 bata sa gilid para makapila ang iba, pero nagmamatigas ang mga to. "Hindi kami aalis dito," matigas ang boses nga na sabi ni Abby. Nagpipigil na lang ng inis ang babae. "Ang bata pa ninyo. Para sa ganito, mabuti sana kung 18 years old na kayo. Pwede na. Saka kung may sakit ang nanay nyo, ay pwedeng
tatay ang pumila rito. Tura naman ni Cherry. Maaga pa naman kaya naisipan na nga lamang ni Austin na magstay na muna rito ng ilang minuto. Binuksan niya ang pinto dahil balak niyang lumabas muna. Siya po ang tatay namin! Biglang turan nga ni Angela. Mali ang pagbaba niya ng kotse dahil sa narinig niyang sinabi ng bata. Narinig niya ang tsismisa ng mga nakarinig tapos may napasinghap pa nga. Hindi nakahuma si Austin nang hilahin siya ng triplets para makapila. Nagbigay daan naman ang mga nauna para makaklaim sila. Yumukod pa ang mga ito na puno ng paggalang pero alam niyang sa kailaliman ng puso ng mga ito ay nandun ang curiosity. Nang mabigyan ng ayuda, ang mga bata ay hinila na siya palayo at niyakap siya ng mahigpit ng mga ito. Napahinga ng malalim si Austin dahil nakaramdam siya ng longing sa yakap na iyon. Pasensya na po sa ginawa namin. Kailangan lang po namin gawin yun. Nakangiting saad nga ni Abby. Ngumiti lang si Austin. Hindi niya magawang magalit sa mga batang to. Maraming salamat po, aalis na po kami. Paalam pa nga ni Angela. Tumango lang si Austin at tinitingnan niya ang mga batang naglalakad palayo. Hindi na siya tumingin sa mga taong nandito bagkus ay nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kotse at pinaandar naman agad ito ng driver niya palayo. Samantalang si Ellie ay namumutla na sa kakaubo. Ang tigas kasi kaya parang hindi siya makahinga ng maayos. Ang dami ninyong dala. Kumusta naman ang lakad niyo? Pagkalapit ng triplets ay agad nagmano sa kanya. Okay naman po. Ito nga nakabili kami ng ulam at gamot mo, nanay. Sagot nga ni Angela. Mabuti na lang binigyan kayo. Sabay na nga silang lahat na pumasok nga sa loob ng bahay. Hindi pa nga nanay eh. Ang tagal naming nakiusap at nakipag-argumento doon kasi bawal talaga ang bata. Sagot ni Caroline. At naunang naupo si Ellie dahil masama ang kanyang pakiramdam. Ganun ba? Pero bakit kayo napagbigyan? Nagkatinginan ng mga anak niya. Itinuro namin na tatay ang lalaking kabababa lang ng kotse. Mapait po siya dahil pumayag para mabigyan lang kami ng ayuda. Saad naman ni Abby. Ngumiti na lang si Ellie. Sabi ko naman sa inyo na hindi talaga pwede. Mabuti na lang talaga may tumulong. Tumango naman ang triplets. Maya-maya lang ay naghanda na nga ang mga ito para makakain silang lahat. Kumain ka ng marami, nanay. Nang sa ganun, makainom ka ng gamot. Sabi ni Angela. Okay po. Natatawang sagot na nga lamang ni Ellie. Naging ganado ang pagkain ni Ellie dahil masarap ang ulam nila ngayon. Kahit sila lang magkasama, ay tuwang-tuwa naman siya dahil sa mga anak niyang mababait at mapagmahal. Nang ibigay sa kanya ang pera galing sa ayuda, ay hinati niya ito para sa kanilang apat at tuwang-tuwa ang triplets. Ang para sa kanya ay itatabi niya para ibili ng bigas sa susunod na buwan. Samantalang si Austin ay napaigtad nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Hindi pala niya napahinaan. Napatingin tuloy ang driver niya na nandito sa opisina niya. Nang tingnan niya ay si Athena pala, ang soon-to-be bride niya. Sasagutin niya ito kung hindi ay alam niyang hindi siya titigilan ng babae. Nasa office pa ako, honey. May ginagawa pa ako, call you later. Narinig niya ang bigat ng paghinga ni Athena sa kabilang linya. Pumunta ka rito sa bahay ASAP, sambit ni Athena. Napakunot ang noo ni Austin sa narinig. Are you okay? May kumalabog sa kabilang linya. Mag-usap tayong dalawa, Austin. May chismis tungkol sa'yo nung karating sa akin. Sagot ni Athena. Napakunot naman ang noo ni Austin, kaya agad siyang tumayo at iniwan ang kanyang trabaho para puntahan si Athena. Hapon na rin naman kaya mag-uwian na sila. Nauna na nga sa kanya ang driver niya. Pagbaba niya ay nakaandar na ang kotse kaya pumasok na rin siya sa nakabukas na pinto. Ang bilis ng pagmamaneho kaya agad silang nakarating sa bahay ng babae.
Pagpasok niya sa tirahan ni Athena, ay sinabi ng kasambahay nito na nasa loob ito ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya and lumilipad na mga unan. Hindi pa nga niya alam kung ano ang chismis tungkol sa kanya na nakarating rito. Ganyan pa talaga yung bubungad mo sa akin? Galit na tanong nga ni Austin. Pagtingin niya kay Athena, ay namumula nga ito na halatang galit na. May mga anak ka ba sa ibang babae? Tapos sa public ka pa nagkakalat? How dare you? Turan nga ni Athena. What? Ang liit naman ng utak mo para maniwala ka sa chismis na yun. Para malaman mo, ay makinig ka sa akin. Tinuro akong ama nila dahil gusto nilang makakuha ng ayuda. Yun lang yun. Masaya ka na? Sinamaan siya ng tingin ni Athena. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo ha? Hindi kita kakausapin. Sagot ni Athena. Napahinga na nga lamang ng malalim si Austin. Tayong magkarelasyon dito. Tapos sa kanila ka maniniwala? Saad pa nga nito. Seryosong tingin ni Athena sa kanya. Enough. Umalis ka na. Pagtataboy nga ni Athena, nagdilim ang paningin ni Austin dahil itinulak siya ng babae tapos pinukpok ng sandalyas. Kaya naiinis na siya. Naiiling na lang siyang lumabas ng bahay at dumiretso sa gate. Pinaharurot naman ng driver niya ang kotse palayo. Kalahating buwan ang nakalipas habang si Ellie ay bumalik na sa pagkokopra dahil gumaling na siya mula sa pagkakasakit. Araw ng Sabado ngayon kaya walang pasok ang mga bata. Nasa bahay lang ang mga ito at gumagawa ng mga takdang aralin sa kagawaing bahay. Hindi na niya pinasama dito sa bukid dahil ayaw niyang mapagod, lalo na at nag-aaral ang mga ito. Siya ang magulang, kaya obligasyon niyang buhayin ang triplets niyang anak. Maya-maya lang ay napatingin sa may di kalayuan si Eli nang marinig niya ang boses ng mga bata. Napangiti siya nang makita niyang kumakaway ang mga anak sa kanya. Bakit kayo nandito ha? Ang kati ng mga damo. Nagtatawanan ng triplets. Magpapaalam sana kami sa iyo, nanay. Pupunta kaming city. Bibili lang ng kakailanganin sa school. Paalam naman ni Caroline. Ninitaan ni Ellie ang mga anak. O sige, basta mag-ingat kayo ha. May pera doon sa wallet ko, dalhin nyo na lang para magamit nyo. Nakikita nga niya sa mukha ng mga to ang tuwa. Salamat nanay, mahal ka po namin. Nakangiting saad ni Abby. Mahal na mahal ko din kayo. At binigyan ng flying kiss ang mga anak. Natawa siya dahil tinanggap naman ng mga ito at nagkasabay pa na inilagay ang kamay sa dibdib. Maya-maya lang ay nakatingin lang si Eli sa mga anak niyang naglalakad palayo. Bumalik na siya sa ginagawa nang tuluyan ng makaalis ang triplets. Habang si Austin ay walang ganang kumilos kasi hindi pa sila nagkaayos ni Athena. Tinatawagan na niya ito at pinupuntahan pero hindi pa rin siya pinapansin. Kaya nang wala siyang masyadong ginagawa ay umalis siya saglit sa office para gumala sa city. Pagdating niya ay bumaba siya sa kotse at lumanghap ng sariwang hangin. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok siya sa mall. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa mapadaan siya sa school supply section nang mahagip ng kanyang tingin ang triplets na batang babae na nakilala niya sa court noong may ayuda. Kaya dahan-dahan siyang naglakad palapit sa mga ito. Hi, natatandaan niyo pa ba ako? Sabay na napatingin nga ang triplets sa kanya. Opo, kamusta po? Sambit ni Angela. At nagmano ang mga to sa kanya at ngayon lang napagtanto ni Austin. Nakamukha niyang mga to na naging palaisipan sa kanya. Okay lang ako, kayo ba? Hinitian siya ng mga bata. Okay lang naman po kami, sagot nga ni Abby. Nagpalingalinga pa si Austin at tinanap nga niya ang kasama ng triplets. Wala kayong kasama? Ngumiti ang triplets. Kami lang po, may trabaho po kasi ang nanay namin, sumaglit lang po kami rito dahil may bibilihin para sa school, sabi ni Angela. Nakatitig lang si Austin sa mga bata.
Lalo tuloy siyang na-curious sa mga ito kung ano ang ugnayan nila. Ako din. Na-bored din kasi ako sa office kaya pumunta ako dito para magpahangin. Nabili niyo na ba ang gamit para sa school? Wala pa po. Si Abby naman ang sumagot. Naramdaman ni Austin na gusto pa nga niyang makasama ang mga to. Tara, sasamahan ko na kayo. Pansin niyang nagkatinginan ng mga bata. Pero kalaunan ay pumayag naman ang mga ito. Sunod lang ng sunod si Austin sa triplets. Tinitingnan lang niya kung ano ang gustong bilhin ng mga ito. Sa tingin niyo kasya ang perang dala natin sa mga yan? Gusto ko pa sanang kumain ng ice cream eh. Sad nga ng isa sa mga triplets na si Caroline. Nakikinig lang si Austin sa mga to. Saka na lang unahin na lang natin tong gamit sa school tapos magbayad pa tayo sa pamasahe. Sagot nga ni Angela. Nalungkot ang bata. Sayang naman pero okay lang. Turan nga ni Caroline. Tumikim si Austin. Ako nang bahala sa ice cream nyo. Tsaka pagkain, ano sa tingin nyo? Nagningning naman ang mga mata ng triplets. Talaga po? Ay, wag na lang po pala, nakakahiya naman. Sambit naman ni Caroline. Hindi nga kayo nahiya nung pumila kayo sa ayuda, di ba? Kahit hindi naman pwede. Natawa na lang ang mga bata sa sinabi niya. Maya-maya lang ay nagbayad na ang triplets sa may counter. Pagkatapos ay dinala niya ang mga ito sa Chowking. Ngayon lang po kami nakapasok dito, ang ginaw pala. Ngumiti si Austin. Nakaupo na sila ngayon habang naghihintay sa kanilang order ng dumating ay tuwang-tuwa ang mga bata na kumakain. Kain lang kayo ng kain, mag-ice cream pa tayo mamaya. Salamat po. Nakangiting saad ni Abby. Ang tamis ng naging ngiti ni Austin na nakatingin sa triplets, sobrang gaan nang pakiramdam niya na kasama ang mga ito. Tahimik lang sila na kumakain hanggang sa matapos, itinabi niya ang 3 kutsara at pasimpleng isinilid sa bulsa niya. Makalipas ang 1 oras ay kumakain na ang mga bata. Nang ice cream pansin niya ang tuwa sa mukha ng mga ito. Nang matapos sila ay nagpaalam na ang triplets nang uuwi na, pero bago umalis ay yumakap muna sa kanya at nagpasalamat ng paulit-ulit. Sa sumunod na buwan ay hindi pa rin nawala ang issue at nang himasok na ang magulang niya, walang pakialam ang mga ito kahit masira pa ang reputasyon nila sa pangarap at kagustuhan na magkaapo. Hindi siya nakahuma nang makita ang resulta ng DNA test. Anong plano mo, anak? Kailan namin makikilalang mga apo namin? Sobrang excited na kami. Tanong nga ni Helena. Napahinga ng malalim si Austin. Hindi naman niya alam na ang ganong issue ay may kaakibat pala na katotohanan. Paano pa niya ito ipapaliwanag kay Athena? I don't know, Mom. Nalilito ako. Kapag makarating ito kay Athena, sigurado akong hindi matutuloy ang kasal. I once denied this issue pero totoo pala. Nagkatinginan nga ang mga magulang. Wala na nga siyang magagawa, either she accepts it or not ay tatanggapin na lang ang magiging desisyon niya. Sambit naman ni Helena. Napabuntong hininga na nga lamang si Austin. Sino naman kaya ang nanay ng mga batang yun? Takang tanong pa ni Austin. Sobrang busy ko pa, Mom. One of these days, makikilala niyo sila pero depende pa rin sa nanay. Tumango naman ang mommy at daddy niya. Sa kabilang banda, si Eli naman ay naisipan na pumunta ng syudad na kapagbenta na siya ng kopra kaya may pera siya ngayon. Dadaanan niya ang mga bata sa eskwelahan dahil balak niyang pakainin ng masarap na pagkain ng mga ito. Nagmamadali nang nagbihis si Ellie para maabutan pa niya ang mga anak niya doon. Pero kakasuot pa lang niya ng pantalon ay narinig na niya ang tawanan ng mga ito. Nay, nandito na po kami. Nasaan ka? Tawag nga ni Abby. Napangiti na nga lamang si Ellie. Nasa kwarto ako, alis tayo ngayon. Kaya magbihis na kayo dyan, kung sinong mauuna bibigyan ko ng baon. Ang ingay ng mga anak niya na nagtatawanan, narinig pa niyang may mabangga. 1 oras ang nakalipas ay nasa syudad na sila. Una nilang pinuntahan ay grocery store para bumili ng pangangailangan sa bahay.
Ellie? Biglang natigilan si Eli nang bigla niyang narinig ang pamilyar na tinig. Samantalang si Austin ay hindi alam kung ano ang pwede niyang maramdaman nang makita niyang muli ang naka-short-term relationship niya noon. Hi, kamusta ka na? Tanong nga ni Ellie. Nagkatitigan lang silang dalawa. Okay lang. Pansin niyang panay ang lingon ng babae na parang may hinahanap at nakita niyang ngumiti ito sa triplets na papalapit. Uneasy si Eli. Nagulat nga ito nang magmano sa kanya ang mga bata at lumapit. Sige, alis na kami. Akmang tatalikod na nga ang mga to nang tigilan niya. Sandali lang, kaano-ano mo nga pala yung mga batang yan? Panguusisa na nga ni Austin dahil hindi na niya mapigilan. Napakunot ang noo ng triplets na nakatingin sa kanya. Ang tagal sumagot ni Ellie kaya hinintay na nga lamang niya. Pero diretsahang saad niya, mga anak ko sila. Napanganga si Austin. Ngayon pa lang ay gustong-gusto na niyang yakapin ang mga bata ulit pero nagtimpi siya. Magsasalita pa sana si Austin pero nagpatuloy na sa paglalakad si Eli na walang pasabi. Sinusundan na lang niya ng tingin ng mga ito hanggang sa makalayo. Ngayong alam na niya ay hindi siya titigil hanggat hindi malalaman ng mga bata kung sino siya. Alam niyang hindi pa nakakalayo ang mga ito kaya sinundan niya. Gusto niya malaman kung saan ang bahay para mapuntahan niya kasi hindi pa naman siya busy. Sa kabilang banda, sobrang tahimik ni Eli pagbaba nila ng motorsiklo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Kilala mo palang lalaking yun, nanay? Tanong nga ni Natalia. Napakagatlabi na nga lamang si Ellie. Hindi masyado aksidente lang ang pagkikita namin. Tumangutango naman ang kambal na parang naniwala naman sa sinasabi niya. Nabahala siya kasi magkakilala pala si Austin at ang triplets. Bakit niyo naman siya kilala? Takang tanong nga ni Ellie. Nagkatinginan ng mga anak niya. Siya po yung lalaking sinasabi namin doon sa ayuda, nanay. Yung tinuro po naming daddy namin. Ani nga ni Angela. Napabuntong hininga na nga lamang si Ellie. Sa susunod, wag niyo na siyang kausapin ha. Alam niyo na hindi natin siya kilala. Nagkatinginan ng triplets. Wag naman po tayong maging judgmental, nanay. Mabait po siya. Minsan nga, nakasama na namin siyang kumain at siya ang nagbayad eh. Nakangiting sabi ni Caroline. Napabuntong hininga na nga lamang si Ellie. Nagkikita na pala ang triplets at ang tatay ng mga to. Ganun? Pero hindi niyo sinabi sa akin? Sa susunod kapag hindi niyo kilala, wag na wag kayong sumama. Sabay na napayo ko na nga lamang ang triplets. Sorry po, nanay. Napakagatlabi na saad ni Abby. Maya-maya lang ay sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan ng hapon ay muntik nang mapaatras si Eli at tumakbo pabalik sa bukid nang makita niya si Austin na nasa labas ng bahay niya at nakasandig sa kotse nito. Tatalikod na sana siya pero nakita siya nito kaya dismayado ang kanyang pakiramdam. Bakit taligaga ka nung makita ko? May tinatago ka ba? Tumaas ang kilay ni Ellie. Wala na akong pakialam sa'yo. Tinawanan lang naman siya nito. I know, pero may tanong ako na kailangan kong totoong sagot. Kinabahan si Ellie pero kung tungkol sa mga bata, hindi siya magsasalita. Baka kapag inamin niya, ay kukunin nga sa kanyang triplets. Busy ako, kaya wala akong panahon na makipag-usap sa'yo. Akmang lalampasan niya ang lalaki nang hawakan nito nang mahigpit ang braso. Maayos akong nagpunta rito, kaya harapin mo ako ng mabuti. Huminga ng malalim si Ellie. Nagtitimpi lang siya, pero kapag nagpasobrang lalaki, ay aarangkada na talaga siya. Ano bang gusto mong malaman? Medyo kalmadong saad pa niya. Ang seryoso ng tingin ni Austin sa kanya na hindi niya nga maintindihan. Ako ba ang tatay ng mga anak mo? Napalunok si Ellie pero hindi nga niya ipinahalata na kabado siya. Hindi. Paano naman mangyayari yun? Kung matagal na tayong hiwalay, diba? Saka hindi naman tayo nagtagal.
Umismid si Austin na parang hindi naniwala sa sinasabi niya. Maya-maya lang ay may kinuha ito sa loob ng kotse at nakita niya parang folder na hawak nito. Tignan natin kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Hindi siya umimik. Nakatitig lang siya sa lalaki na tiningnan ng hawak nito at ipinagduldulan sa kanya, idinikit pa nga sa mukha. Sinalakay ng kaba si Eli ng magpatantong DNA test. Result pala itong hawak ni Austin. Makakapalag pa kaya ba siya kung positive ang nabasa niyang resulta? May magbabago ba kung ikaw ang tatay nila, ha? Hindi ka nila kilala. Hindi ikaw ang kasama nang lumaki sila. Tumim nga ang tingin nga ni Austin sa kanya. Maraming magbabago, Ellie. Magiging kumpleto ang pagkatao nila dahil may ama sila. At paano naman nila ako makakasama kung itinago mo ang totoo sa akin? Alam mo naman kung saan mo ko hahanapin. Pero mas pinili mong sarilinin ng obligasyon, gayong kaya ko silang bigyan ng magandang buhay. Huminga ng malalim si Ellie. Huwag mong ipamukha sa akin ang katayuan mo sa buhay. Lumaki ng maayos ang mga anak ko. Naiiling na nga lamang si Austin. Hindi kita minaliit bilang ina. Natutuwa nga ako dahil binuhay mo sila na nag-iisa ka. Ang gusto ko lang mangyari ngayon ay makilala nila ako at may puwang ako sa puso nila. Sa kahigit sa lahat ay makakasama kong mga anak ko na mapupunan ng mga pagkukulang ko. Kumalma nga si Ellie. Magre-react pa ba siya kung ganito kahinahon ng kanyang kausap? Wala ditong mga bata na sa eskwelahan. Sad na nga lamang niya. Hihintayin ko na lang sila. Napahinga ng malalim si Ellie. Kung patuloy siyang magmamatigas, ay baka tuluyang mawala sa kanya ang mga anak. Panahon na rin siguro na maalagaan din nito ang triplets. Nay? Biglang untag nga ni Abby. Agad na napalingon si Ellie sa pinagmula ng boses ng anak at nakita niyang lumabas ang mga to sa likod ng bahay. Kanina pa ba kayo dyan? Nagkatinginan silang dalawa ni Austin. Opo, si Caroline ang sumagot. Walang pasabing lumapit si Austin sa triplets at niyakap ang magulang nito. Ako ang papa niyo. Masaya ako na malaman na anak ko pala kayo. Napangiti na nga lamang si Ellie. Naging emosyonal siya kasi nakaramdam siya ng guilt dahil lang selfish nga niya. Opo, walang pagsidlan din po ang tuwa ng puso namin ngayon, tatay. Saad naman ni Angela. Halika nanay, yumakap ka din po sa amin. Tawag naman ni Caroline. Napangiwi si Ellie. Hindi na may trabaho pa ako. Nagtayuan ang balahibo sa katawan ni Eli nang hilahin ni Austin ang kamay niya palapit rito at niyakap din siya. Ang lakas ng tibok ng puso niya sa ginawa ng lalaki pero siya lang yata itong masyadong apektado. Pagkatapos ng nakakatuwang tagpo ay pumasok sila sa loob ng bahay at doon itinuloy ng mag-aama ang kwentuhan. Habang si Austin ay masayang masaya kasi maayos naman ang pagkikita nila ulit ngayong nagkaalaman na. Nag-iisip pa siya kung paano niya hilingin kay Eli na isasama niya ang mga bata sa bahay dahil gusto itong makita ng magulang niya. Kinagabihan ay pinagsaluhan nila ang masasarap na ulam na binili niya kanina maliban kay Eli. Hindi ito nakasabay kasi nagpapahinga. Papayag kaya ang nanay niyo kung isasama ko kayo sa bahay? Nagkatinginan ng triplets. Hindi po namin alam, tay. Pero susubukan na lang po naming magpaalam kay nanay. Nakangiting sagot ni Angela. Pero sasama kayo sa akin? Gusto kayong makilala ng lolo at lola niyo. Opo, tay. Tugon naman ni Caroline. Makalipas ang ilang minuto, ay pumasok ang mga bata sa loob ng kwarto para makapagbihis. Kahit hindi niya sigurado kung papayag si Eli. Nakaupo lang si Austin. Hinihintay niya talaga na lumabas ng kwarto ang babae. Napaayos ng upo si Austin nang makita niyang lumabas si Eli. Pasensya na, nakatulog ako. Nagkatitigan sila ni Eli. Kahit babad sa init ang babae, ay hindi pa rin kumukupas ang ganda nito. Parang hindi naman nanganak ng 3 bata. Nasa proportion pa rin ang hugis ng katawan. Ito pa rin talaga ang babaeng minahal niya noon. Okay lang. Alis naman ako ngayon eh. Siya nga pala,
Pagpapaalam ko sana ng mga bata sa'yo. Isasama ko sila ngayon sa bahay dahil gusto nilang makilala ang mga magulang ko. Kung hindi ka naman papayag, okay lang. Ngumiti si Eli. Sige, kung papayag naman sila at walang problema sa kanila, okay lang. Agad natatawa nga si Ellie dahil biglang sumilip ang ulo nga ng triplet sa pinto. Sasama po kami, nanay. Uwi lang po kami bukas. Sabi naman ni Angela. Napangiti si Ellie. Sige, magdala na lang kayo ng uniform niyo ha. At hindi pwedeng umabsent sa klase. Paalala pa nga niya. Tumango ang triplets at bumalik sa loob ng kwarto. Isang oras ang nakalipas ay nasa labas na sila ng bahay. Bit-bit niya ang backpack ng mga anak tapos nasa tabi niya si Eli. Gusto niya sanang isama ito pero hindi pa tapos ang away nila ni Athena. Nag-iisip pa siya ng paraan kung paano ipapaliwanag rito ang totoo na hindi ito magagalit sa kanya. Ingat ka rito, nanay. Uuwi naman kami. Nakangiting saad ni Abby. Tumango naman si Ellie. Magpakabait kayo doon. Opo, nanay. Sagot nga ni Angela. Hinalikan ni Eli ang triplets saka ito. Lumayo ito. Kumaway naman siya sa babae bago niya isinara ang bintana. Pinaandar na niya ang kotse at ipinatakbo ito. Palayo kitang kita pa niya ang ngiti ng babae nang tingnan niya ito sa salamin. Makalipas ang isang oras ay narating nila ang bahay. Pagkababa ng triplets sa kotse ay tuwang-tuwa ang mga ito na nakatingin sa buong paligid. Ang ganda naman itong bahay ninyo, tatay. Masayang sabi ni Caroline. Huminga ng malalim si Austin. Pasensya na kayo kung hindi ko naisama ang nanay niyo. Ngumiti ng sabay ang triplets. Alam po kasi namin na hindi siya sasama kaya wala ni isa po sa amin ang nagsabi. Mabait po siya pero kung magalit po takot po kami. Sambit naman ni Abby. Natawa na lang si Austin. Maya-maya lang ay sabay na silang lahat na pumasok sa loob ng gate at dumiretso sa pinto. Pagbukas pa lang niya ay nanlalaki ang mga mata ng magulang niya nang makita ang mga anak. Oh my God, dito na ba ang mga apo ko? Ang laki na at sobrang gaganda. Masayang sambit ni Helena. Tumayo ito at dali-daling nilapitan ang mga apo sabay yakap ng mahigpit. Ang daddy naman niya ay nakangiti lang pero nakikita niya na masaya din ito lalo na nilapitan ng triplets para magmano. Masaya po kami na makilala po kayo, Lola, Lolo. Turan nga ni Angela. Nakita niyang nagpunas nga ng mata ang ina. Ako din, maiiyak na ako sa tuwa. Sana sumama ang nanay ninyo nang personal ko siyang magpasalamatan. Sabi naman ni Helena. Pagkupo ng triplets ay lumapit nga ang mommy niya at hinalik-halikan ng mga bata. Baka sa susunod po sasama na po siya, Lola. Nakangiting saad naman ni Caroline. Na-amaze talaga ang mommy niya sa triplets kasi sinisilip nito ang muka at hinaplos sa pulos ang buhok. Kapag nakauwi kayo doon, pakisabing dalawin naman niya ako dito. Utos ni Helena. Dahil sa hindi sila nagtagal noon ni Eli, kaya hindi nito nakilala ang mommy niya. Makalipas ang isang oras, ay isinama ng mommy niya ang triplets sa kwarto nito kasi magkwentuhan ang mga ito. Ang daddy naman niya ay umalis ng bahay kasi may usapan ito kasama ng mga kumpare nito. At siya naman ay aalis dahil nagchat si Athena na magkikita sila ngayon sa bahay nito. Dahan-dahan lang siya sa pagmamaneho kasi nag-iisip siya kung paano buksan ang tungkol sa mga anak niya rito. Nalilito si Austin. Nagkasabay-sabay na ang alalahanin niya pero hindi naman niya pwedeng isawalang bahala ang mga anak kasi dugot laman niya ang mga ito. Sa sobrang pag-iisip ni Austin ay hindi na niya namalayan na nakarating na siya sa bahay ni Athena. Pagkababa niya ay hindi na siya kumatok kasi bukas naman ang gate. Nadatnan niya ang babae na sobrang seryoso ang ekspresyon ng mukha. Lumapit siya rito para sana yumakap at humalik ay umiwas ito. Pagkatapos ito? Pagkatapos ng mga ginawa mo, may gana ka pang humalik at yumakap sa akin? Nagdinay ka na hindi mo mga anak pero hindi lang
Isang beses ko nakitang magkasama kayo. Panimula ni Athena. Huminga ng malalim si Austin at naupo sa glass chair. I'm sorry. Hindi ko talaga alam. Pero nang makita ko na may mga resemblance kami, ay nagpa-DNA test ako at positive ang naging resulta. Pero hindi ibig sabihin na walang kasalan na magaganap, tuloy pa rin ang plano. Napaismid na nga lamang si Athena. Really? Sa tingin mo papayag pa ako magpakasal sa'yo? I'm done with you. Let's cut this nonsense things. Maghiwalay na tayong dalawa. Galit na sagot ni Athena. Lumuhod nga si Austin. Hindi ako papayag. Matutuloy ang kasal natin, Athena. Umilingili ang babae. Ayoko na. Hindi ko matatanggap na may mga anak ka sa iba. I don't care about the preparations and all. Basta ang gusto ko lang makawala ako sa'yo. Pasigaw na sambit nga ni Athena. Hahawakan niya sana ang kamay nito, pero tinabig at itinulak siya, dahilan para mapahiga siya sa sahig. Nakita na lang niya itong nagdadabog na umakyat ng hagdan ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ilang minuto ang nakalipas ay nagpupunas ng luha si Austin na lumabas ng gate ni Athena. Tapos na sila, ang planong pagpapakasal ay nauwi lahat sa wala. Hindi niya gustong mangyari ito, pero wala na siyang magagawa. Masakit ang puso niya ngayon. Ayaw niyang umuwi ng bahay na malungkot at umiiyak dahil baka tanungin siya ng mga anak. Pagsakay niya sa driver's seat ay pinaharurot niya ang kotse palayo. Dumaan siya sa may inuman at nagpakalasing. Hindi niya alam kung bakit pero nagmaneho siya papunta sa bahay ni Eli kahit malayo at mag-alas 12 na ng hating gabi. Pagdating niya ay pinatay niya agad ang makina ng kotse, sabay baba. Ang lamig ng paligid ramdam niya, talagang lasing na siya dahil sumasayaw na ang kanyang nilalakaran. Muntik pa siyang matumba, mabuti na lang nakahawak siya sa pinto kaya kumatok na siya. Subukan mo pumasok, tatagain ko yung leeg mo. Napahagikik na nga lamang si Austin. Magugulat talaga ang tao kapag may kakatok sa ganitong oras. Ako to, Ellie. Agad bumukas ang pinto. Pagkarinig nga nito sa boses niya. Nasaan ang mga bata? Nakakunot ang noo ni Ellie na nakatingin nga sa kanya. Nasa bahay kasama ni Mommy. Tinitigan nga siya ni Ellie. Umuwi ka na sana. Lasing ka pa talaga tapos ang layo nitong bahay ko. Naiiling nga si Austin. Masama ang loob ko. Kaya ayoko munang umuwi ng bahay. Inakay siya ni Ellie papasok sa loob dahil napayakap siya rito. Umiikot kasi ang paningin niya. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Okay ka naman kanina na nandito ka. Pagkaupo nga ni Austin, ay nahiga nga kaagad siya. Dito na muna ako Masakit ang puso ko. Ikakasal na sana ako pero umatras ang magiging bride. Napangiwi si Ellie at hindi niya sasabihin rito ang dahilan baka ilayo na nga sa kanya ang mga anak niya. Nagloko ka siguro kaya kainiwan. Napakamot na nga lamang sa batok nga niya si Austin. Wala naman. Sadyang may isang bagay lang siyang hindi maintindihan. Nakita niyang pumasok ng kusina nga si Ellie. May dala na nga itong isang basong tubig pagbalik. Uminom ka muna ng tubig. Matulog ka na pagkatapos. Tinatakot mo ako sa ginagawa mo. Hinawakan niya ang kamay ni Ellie at pinisil. Pasensya na sa abala. Ikaw kasi ang una kong naisip kanina nang malasing ako. Tinapik ni Ellie ang balikat niya at pumasok sa loob ng kwarto. Pero bumalik para bigyan siya ng unan at kumot. Ito pa ang naglagay sa katawan niya. Good night. Kayang-kaya mo yan. Nabubuhay naman tayo para harapin ang problema dahil doon tayo mas tumatapang. Tumango-tango naman si Austin. Ngumiti siya dahil mas kailangan niya may karamay. Sa puntong ito, malalim ang gabi ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Kahit na nahihilo na siya, ang sakit pa ng kanyang ulo. Maya-maya lang ay nararamdaman na lang niyang may malamig na bagay ang dumampi sa noo niya tapos bumaba ito sa kanyang mukha at leeg. Pinunasan pala siya ni Ellie ng basang panyo. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang sakit ng ulo ko.
Napangiwi nga siya nang idiin ni Ellie ang pagpunas sa leeg niya. Hindi naman kasi alak ang sagot sa problema, Austin. Nalasing ka nga ngayon, nakalimutan mo ng panandalian pero kinabukasan, naroon pa rin ang sakit. Napahinga na lamang ng malalim si Austin. Salamat, Ellie. Magpahinga ka na. Agad namang tumayo ang babae. Masakit pa ba ang ulo mo? Ngumiti nga si Austin. Medyo nawala na. Saad na nga lamang nito. Dinama ni Ellie ang noo niya at pumasok sa loob ng kwarto. Kinabukasan, nagising si Austin na parang mabibiyak ang kanyang ulo sa sakit. Muntik pa niyang mabangga si Ellie dahil nagmamadali siyang pumasok ng kusina at sumuka. Masama pa bang pakiramdam mo? Napabuntong hininga na nga lamang si Austin. Sobra. Hindi na talaga ako inom ng alak kahit kailan. Tinawanan na nga lamang ito ni Ellie. Kulang pa nga yan eh. Naiiling na nga lamang si Austin. Hindi na talaga ako uulit. Lumapit si Ellie sa kanya at pinisila nga ang noo niya para mawala ang sakit. Magkape ka na muna bago umalis. Kunin mo na ang mga bata doon at hatid na nga sa eskwelahan. Tumango si Austin. Nakatingin nga lang siya sa babae. May pinagtimpla siya ng kape nang matapos ay inabot nga sa kanya. Salamat. Ipan mo muna bago inumin kasi mainit pa. Sobrang maalaga ni Eli. May relasyon talaga na kahit okay naman kayo, ay maghihiwalay pa rin siguro. Hindi talaga sila ang para sa isa't isa. Makalipas ang ilang minuto, ay umalis na si Austin kasi hinahanap na siya ng mommy niya. Pagdating niya ng bahay, ay naihatid na pala ang triplets sa eskwelahan, kaya naligo na lang siya para pumasok sa opisina. Makalipas ang isang buwan, samantalang si Eli ay nasa bukid, nagkokopra nang dumating ang kamag-anak niyang babae na humiram sana ng pera. Pero walang-wala din siya ngayon, kaya wala siyang choice kundi samahan ito sa Capitol upang humingi ng tulong sa government. Ang suhestyon ng babae na doon na lang daw sa congressman kasi madali daw itong lapitan. Pagdating nila doon ay siya ang pinapasok sa loob ng opisina, samantalang ang babae ay naiwan sa labas. Napanganga siya at nagulat dahil nga si Austin ang nakita niya. Ellie, may problema ba? Sobrang busy yata niya sa buhay para hindi malaman na si Austin ang congressman sa lugar nila. Sa bagay, hindi kasi siya nakaboto noong eleksyon dahil wala siya rito sa lugar nila. Hindi ko alam na ikaw pala ang congressman. Natawa ang lalaki. Nasaan ka ba nung eleksyon? Napangisi na nga lamang si Ellie. Siya nga pala, may sadya ako sa'yo kasi yung kamag-anak ko nangihinga ng tulong dahil ang anak niya ay may sakit. Nakaramdam ng awkwardness nga si Ellie dahil tinitignan nga siya ni Austin. Na-admit na sa ospital ang anak niya? Kasi kung may PhilHealth siya, automatic deduction na yan sa bill nila. At kaunti na lang maabono nila kung sakali. Nahiling na nga lamang si Ellie. Bakit ba siya ang pinapasok kung hindi naman siya ang may kailangan? Hindi ko alam. Parang takot din humarap sa tao ang babaeng yun. Ganito na lang, kung kailangan niya talaga ng pera, doon na lang sa bahay. Kung dito kasi kailangan nating dumaan sa proseso, mag-iintay ka pa ng ilang araw. Samahan mo na lang siya doon. Siya na lang siguro ang pupunta sa inyo. Natawa ng malakas si Austin. Sumama ka na. Gusto ko rin makilala ni Mommy. Napakamot na lang sa batok niya si Eli. Nagulat siya kasi ipinagbukas siya ng pinto ni Austin at hindi siya agad nakalabas dahil hinawakan nito ang kamay niya. Ang kamay ko. Saway naman ni Ellie. Kinindatan siya ng lalaki bago ito bumitaw. Ingat ka sa pag-uwi. Sinamaan niya ito ng tingin dahil may nakarinig rito. Makalipas ang isang linggo, ay papunta si Austin sa bahay ni Eli para bisitahin ang mga anak. Okay na siya. Sinubukan pa niyang lumapit kay Athena para magmakaawa pero nawalan na ito ng gana sa kanya kaya hindi na niya ipipilit pa. Itutuon na lang niya ang panahon sa pagtatrabaho
at sa mga anak niya. Nang marating ni Austin ang bahay ni Eli, ay walang tao. Siguro nasa bukid ang mga ito dahil weekend naman ngayon. Alam naman niya kung saan kaya sumunod na siya at iniwan ang kotse sa labas ng bahay. Kabisado niya ang daan kaya dahan-dahan lang siya sa paglalakad. Hala, si tatay! Narinig niyang sigaw ni Angela. Hindi pa nga niya nakita ang mga ito, tanging boses lang ang naririnig niya. Gulat si Austin dahil biglang lumabas sa malalagong damo ang mga ito at nagmano sa kanya. Napangiti si Austin dahil napapalaki ng maayos ni Eli ang mga anak nila na magalang at mabait. Kung saan-saan kayo susulpot, baka mamaya niyan. Baka gat kayo ng ahas. Hinawakan ng mga ito ang kamay niya at hinila sa kung saan. Papunta pala ito kay Eli. Nagkokopra ang babae. Sobrang sipag ni hindi alintana ang pagod. Huminto ito sa ginagawa nang makita nitong palapit siya. Bumiso sana siya pero lumayo ito sa kanya. Wag na, may pawis ako. Ngumiti si Austin. Parang hindi naman. Nagkatinginan pa ang triplets at nagkangitian. Nagpunta ka pa talaga dito. Sana hinintayin mo na lang na makauwi kami. Naupo si Austin sa damuhan kasi napagod nga siya sa paglalakad papunta dito. Mahaba pa ang oras. Magtatagal pa kayo rito. Nilapitan niya si Eli at pinunasan nga ang basangan nitong pisngi gamit ang panya niya. May gagawin pa ako. Mamaya na lang ako magpupunas. Napatingin sa buong paligid si Austin, sobrang gaan nga ng pakiramdam. Kapag nasa bukid kasi, ang lamig ng simoy ng hangin. Tutulungan na lang kaya kita para mabilis kang matapos. Umiling si Eli. Wag na, madudumihan ka lang. Pero kalaunan ay walang nagawa ang babae dahil pinagtulungan nga nila ito kasama ang triplets para makauwi na nga sila kinahaponan. Hihiramin ko ang mga bata. Sumama ka na rin, Eli. Magpahinga ka rin pag minsan-minsan dahil ako nang bahala sa triplets. Nginitaan nga siya ni Eli. Sige. Nang gabi ding iyon ay isinama ni Austin si Eli sa bahay ng magulang niya. Tuwang-tuwa ang mommy dahil at last, nagkita na ang mga ito. Yakap-yakap ng matandang babae si Eli na parang anak na babae na nawalay rito ng matagal. Nice meeting you, Eli. Salamat dahil may mga apo kami. Mabubuhay pa talaga kami ng matagal nito. Masayang turan nga ni Helena. Sumulyap sa kanya si Eli. Walang anuman po. Hindi naman po ba sila sakit ng ulo sa inyo? Habang nandito sila. Nakangiti lang ang mommy niya. Hindi naman sobrang bait nga. Sagot ni Helena. Inaya talaga ng mommy niya si Eli na maupo sa sofa para magkwentuhan. Siya naman ay nakikinig lang kasi wala siyang sasabihin. Nang busy din ang triplets, ay napagpasyahan ni Austin na pumasok sa loob ng kwarto para magpahinga. Samantalang si Eli ay nakikinig lang sa mga kwento ng matandang babae. Kahit may edad na, ay kitang-kita pa rin ang kagandahan nito. Salamat po sa pagtanggap sa mga anak ko. Ngumiti ang matandang babae. Gustong-gusto na talaga namin magkaapo. Ipinagdarasal ko na magpakasal na si Austin pero ang hindi namin alam na meron na pala. Nakangiting sabi pa nga ni Helena. Ngumiti na nga lamang si Eli. Kahit mabait ang mommy ni Austin pero hindi niya maiwasan na ma-intimidate kasi sobrang sosyal nga nitong tignan. Tapos sobrang bait pa at sopistikada. Uuwi po ako ngayon, iiwan ko na po muna ang mga bata. Medyo nalungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Dito ka na matulog, malaki naman itong bahay eh. At sakay bibigay ko sa iyo, tara sa kwarto. Sabi nga ni Helena. Nagtataka naman si Eli at sumunod na nga lamang din siya sa matandang babae. Nalula nga siya sa laki ng kwarto nito. Sagana pa sa mamahaling gamit. Dito na lang po ako sa labas. Hinawakan nito ang kamay niya. Dito tayo sa loob maupo, sabi ni Helena. Dahan-dahan pa na po nga sa ibabaw ng kama si Eli. Baka masira niya. Ano pong ibibigay mo sa akin? Nginitaan siya nito at binuksan niya ang malaking cabinet. Paglapit nito sa kanya, ay inabutan nga siya ng pulang sobre ng matanda.
Para sa'yo yan, Iha. Thank you gift ko para sa'yo. Ipamper mo ang sarili mo at magpakasaya ka. Ngumiti si Ellie, alam niyang pera ang laman ng sobre, kaya ibinalik nga niya ito sa matanda pero hindi nito tinanggap. Hindi ko po matatanggap to. Nakakahiya po eh. Hinaplas ng matandang babae ang buhok niya. Magpahinga ka muna. Hindi biro ang mag-alaga ng 3 bata at ilang taon, lalong nang mag-isa ka lang. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa inyo ng mga bata. Nakangiting turan nga ni Helena. Napahinga ng malalim si Eli. Gusto din niyang magpahinga dahil napapagod din naman siya sa paghahanap buhay. Pero dahil magulang siya, ay hindi siya pwedeng magreklamo. Kung ipipilit naman, ay tatanggapin niya kahit sobrang nakakahiya. Salamat po. Niyakap nga siya nito ng mahigpit. You're welcome, basta. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Sad nga ni Helena. Tumango naman si Helena. Nag-usap muna sila ng matanda bago niya naisipan tingnan ang mga anak. Kinagabihan ay tulog na. Ang mga bata pati na rin ang mag-asawa, pero siya ay nanatili pa ring dilat ang mga mata. Kaya pagkatapos niyang maligo, ay isinuot niya ang ipinahiram na damit ng mommy ni Austin. Hindi pa siya inaantok, kaya naisipan niyang lumabas ng kwarto at nagkasabay pa silang dalawa ng lalaki. Nagkatitigan sila nag-iisip kung ano ang sasabihin sa isa't isa. Saan ka pupunta? Magpapaantok lang sana. Nakatitig sa kanya si Austin habang isinara nga nito ang pinto. Lalabas ka? Oo. Magkasabay silang dalawa na bumaba ng hagdan. Huwag nasa kusina na lang tayo magstay. Nagkatitigan ulit sila dahilan para ma-out of balance siya. Mabuti na lang nahawakan nito ang bewang at nakabig nga siya palapit rito. Muntik na ako. Naiiling na nga lamang si Austin. Dahan-dahan ka lang kasi. Kinabahan si Ellie. Humawak na talaga siya sa braso ng lalaki hanggang sa tuluyan silang makababa. Pagkapasok nila sa kusina, ay humila agad ng upuan si Ellie. Nangangalay ang mga tuhod niya sa nangyari kanina. Magluluto ka? Nakita kasi niyang nagbukas ito ng ref. Nagutom ako eh. Sumakit ang tiyan ko. Nakatingin lang siya kay Austin sa kung anong lulutuin nga nito. Nakakagutom naman talaga ang lamig ng panahon. Kakain ka rin? Pwede. Agad siyang lumapit kay Austin upang tingnan niya ang lulutuin ng lalaki. Bigla siyang nahiya dahil ang tamis ng naging ngiti nito nang mapasandig siya sa braso. Parang tataba ako kapag laging nandito sa bahay dahil may kasama akong kakain ng ganitong oras. Napangisi si Ellie. Para kang buntis sa lagay na yan. Tinawanan lang siya ng lalaki. Nang maluto ay kumain na rin siya. Baka matagalan siya sa pagtulog ay gugutumin pa siya. Ang daming nakain ni Eli dahil tuyo at hotdog ang ulam nila. Kung kailan siya nabusog ay saka naman siya inaantok. Pwede na tayong matulog nito. Nangihila nga ang sobrang kabusugan. Ngumiti lang si Ellie samantalang si Austin nakatingin lang sa babae na nakatayo sa harapan niya. Mauna ka na. Maghugas lang ako ng pinggan. Umiling si Austin. Bukas na lang yan. May maghuhugas niyan. Ang importante maayos ang pagkakalagay sa lababo. Tumango-tango naman si Eli. Maya-maya lang ay sabay na silang lumabas ng kusina dahan-dahan lang and kanilang hakbang dahil pareho silang busog. Good night. Ngumiti si Austin. Good night din. Nakatingin lang siya sa babae na naunang umakyat ng hagdan hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Sa sumunod na buwan habang si Eli ay hindi na muna bumalik sa pagkokopra. Ang regalo ng ina ni Austin ay ginamit niya sa pagnenegosyo para may suporta siya sa mga anak kahit na okay na ang buhay ng mga ito ngayon. Nagpapasalamat siya dahil sobrang ng mga magulang ng lalaki pero mas mainam pa rin kung may pagkakakitaan siya. Paminsan-minsan na rin siyang umuwi sa bahay niya dahil may extension naman ang building na nabili niya. Doon na lang siya matutulog kinagabihan tapos ang triplets ay sa bahay ni na Austin
dahil ayaw ng matanda na malayo sa mga apo. Isang gabi ay hinintuan si Eli ng isang itim na kotse habang bumibili siya ng barbecue. Nakita niyang bumukas ang bintana at dumungaw ang isang magandang babae. Seryoso itong nakatingin sa kanya na may kasama pa na pagkunot ng noo. Good evening. Saad nga ni Ellie. Hindi ngumiti ang babae bagkus. Ay bumukas ang pinto at bumaba nga ito. Hindi naging magandang gabi ko. Nakataas ang kilay na sagot nga ni Athena. Nagulat si Ellie. Napakunot ang noo niya dahil bigla na nga lamang naging ganun ang sagot nito. Excuse me? Ngumisi ang babae. Tumaas ang kilay ni Ellie nang tignan nga siya nito mula ulo hanggang paa. Tinginan pa lang ay parang minaliit na nga siya. Gusto lang kitang makilala. Wala naman palang special sa'yo. Nakaismid na saad nga ni Athena. Naguguluhan na talaga si Ellie kung sinong babaeng to. Di hindi maintindihan kung ano ang pinagsasabi. Pansit lang ang matatawag mong special. At saka nakakagulat ka. Mga sinasabi mo hindi ko naintindihan. Tumawang babae kahit ang pagbuka nga ng bibig nito ay may poise pero masama lang ang ugali. Hindi mo talaga maintindihan dahil lang kabit, kerida, mistress nowadays. Mahilig magmaang-maangan. Mainis sa boses na saad nga ni Athena. Napanganga si Ellie. Siya, kabit? Kailan pa? Biglang sumeryoso ang aura nga ni Ellie. Teka lang muna. Huwag mo akong paratangan dahil hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Dinuro siya ng babae. Nagdilim ang paningin ni Ellie kapag hindi siya ngayon makapagtimpi ay babasagin niya ang pagmumukha ng babaeng to. Hindi mo alam? Ikaw at ang mga anak mo ang sumira sa relasyon namin ni Austin. Ikakasal na sana kami pero umiksay na kapat sinira yun. Nagulat nga si Ellie. Kaya hindi siya nakaimik. So ang mga anak niyang dahilan kung bakit naghiwalay ang mga to. Labas na ako sa issue, miss. Para malaman mo na hindi ko pinaalam sa kanya na may mga anak kami pero sadyang panahon na siguro ang gumawa ng paraan para malaman niya yon. Nanguyam ang mga titig nga ng babae sa kanya. Lulusot ka pa. Alam ko ang galawan ninyong may hirap. Turan nga ni Athena. Nagpanting nga ang tenga ni Ellie. Kasalanan ba niya na ipinanganak siyang mahirap? Sinwerte lang talaga ito sa buhay pero kung makapanlait ay wagas. Bakit ka nagagalit? Kung ngayon lang naman kayo nagkakilala, unless hindi mo tanggap na may mga anak siya. Hindi kanya niloko sadyang nauna lang siyang nagkaanak bago naging kayo. Tumahimik ang babae. Kahit kailan hindi ko matanggap na may mga anak siya. Sagot ni Athena. Hindi naman pala. Kaya tumigil ka na. Dahil sa hiwalayan talaga ang bagsak ninyong dalawa. Napabuntong hininga si Elliot nilagpasan nga ang babae pero nagsalita pa ito. Kung ako sa'yo, ilayo mo na ang mga anak mo kay Austin. Dahil ang mga ito lang ang magdadala ng kahihiyan sa kanya. Pahabol na sambit nga ni Athena. Umigting ang panga ni Ellie pero mas pinili na lang niyang huwag magsalita at magpatuloy na lang sa paglalakad. Anong kasalanan ng mga anak niya? Mas matiwasay pa naman ang buhay nila noon nang sila lang. Nang hihina si Eli na bumalik sa tinitirhan. Magulo ang isip niya ngayon, mas masasaktan ang mga anak kapag ilalayo niya ang mga ito kay Austin. Nang tingnan niya ang cellphone, ay may marami siyang tawag galing sa lalaki. Napatitig siya nang tumawag ito ulit, sinagot na lang niya para hindi magtaka. Nay, anong ginagawa mo dyan? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Tanong nga ni Angela. Napahinga ng malalim si Ellie. Lumabas ako kanina para bumili ng ulam. Sana nagpasabi ka po para madalhan ka po namin siyan. Saad ni Angela. Napangiti si Ellie. Hindi na, may pera naman akong pambili. Natawa ang anak nga sa kabilang linya. Oo nga, ang galing nga po dahil kumikita naman. Siya nga pala. Bakit ka tumawag? May kailangan ka? Wala po, nangungumusta lang. Salamat, matulog ka na. Opo, Nay, ingat ka dyan. Kayo din. Pagkatapos tumawag ni Angela, kumain na nga si Ellie para makapagpahinga na nga siya.
Kinabukasan ay maaga siyang pinuntahan ni Austin. Hindi pa siya nakaligo ay nasa sala na nga ito. Magandang umaga. Tumango lang si Ellie na nagpangiti nga sa kanya. Naihatid na sa eskwelang mga bata. Napansin niya ang malalim na titig sa kanya ni Austin. Oo, may inabot nga ito sa kanyang Tupperware. Ano to? Ngumiti ang lalaki. Tumayo ito upang yakapin siya ng mahigpit. Breakfast. Nagluto ko para sa'yo. Salamat. Nagkatitigan silang dalawa ni Austin. Hindi niya alam kung sasabihin niya rito ang usapan nila ng ex-girlfriend nito. Pero napagdesisyonan niya na wag na lang kasi dagdag lang iyon sa alalahanin ng lalaki. Alis na ako. Tumango naman si Eli. Siguro nagtaka ito kung bakit biglang nagbago ang mood niya. Samantalang si Austin ay nakakunot ang noo dahil sa ipinapakita ni Eli sa kanya. Napansin niyang nagbago na ang pakikitungo nito. Pumasok siya ng trabaho na ganun ang iniisip na parang hindi talaga siya sanay. Sweet na sila sa isa't isa. Nagkalapit sila ni Eli dahil sa mga bata pero biglang nag-iba. Kinukumusta niya ito sa chat pero hindi naman nag-reply. Kinagabihan ay matamlay si Austin at napansin ito ng triplets. Okay ka lang, Tay? Nakakunot ang noong tanong nga ni Caroline. Napabuga ng hangin si Austin. Hindi, parang may nagbago na kasi sa nanay niyo eh. Nagkatingin na ng mga to. Parang wala naman po eh, sabi ni Abby. Naiiling nga si Austin. Sa inyo wala pero sa pakikitungo niya sa akin meron. Nagkangitian ng mga to. May lover's quarrel po pala kayo ni nanay? Turan nga ni Angela. Natawa na nga lamang si Austin. Wala naman. Hindi naman kami. Ganyan ang mahirap eh. Nagtatampo ka pero wala naman kayo. Wala naman palang label. Aray! Segundang pangaasar nga ni Caroline. Napahalakhak na lang si Austin. Isang buwan na lang ang lumipas, ay tuluyan ng nagbago ang pakikitungo ni Eli sa kanya. Naging busy ito pero kung pupunta naman sa bahay, ay ang mommy naman niya ang palaging kausap. Kaya minsan, naiinis siya kasi mas lalo niya itong nagugustuhan at minahal. Tapos wala itong pakialam sa kanya. Nakatunga nga siya ngayon sa terrace nang lumapit si Abby. Hindi ka po pala tapos sa pagiging sad boy era mo, Tay? Komento nga ni Abby. Napangiwi na nga lamang si Austin. Hindi talaga. Ang nanay mo kasi hindi na talaga ako pinapansin. Tinapik-tapik ng mga anak nga ang balikat niya. Magpapansin ka din, Tay. Uso pa naman po yan sa edad mo. Question nga ni Abby. Natawa na lang si Austin. Habang si Eli ay busy sa negosyo niya, nang biglang sumulpot si Austin. Matagal na nga niya itong hindi pinapansin. Pero parang magiging tindera pa niya ngayon. Tumutulong sa pagkarga ng mga pinamili ng customer. Hoy, ano bang ginagawa mo dito? Hindi siya pinansin ni Austin, kaya sinundan niya ito sa labas. Hinila niya ang damit dahil hindi nga siya nito narinig. Anong feeling na hindi ka pinapansin? Masakit, diba? Ganyan na ganyan ang pinaramdam mo sa akin. Naumid ang dila ni Eli. Napapansin pala ng lalaki ang ginagawa niya. Huminga ng malalim si Eli. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam na bumalik ang pagmamahal niya kay Austin pero hindi talaga niya napigilan ang sarili. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Saad naman ni Ellie. Masama ang tingin ni Austin sa kanya. Huwag ka nang magmaang-maangan pa dyan. Hindi mo alam may epekto niyan sa akin. Nakaramdam naman ng awa si Ellie sa lalaki. Wala siyang ibang dahilan para iwasan ito. Ang dahilan na yung babaeng yun. Nagkausap lang naman kami ng ex mo. Tapos kung ano-anong sinabi niya sa akin, isinisip pa sa triplets na nagkahiwalay kayo at hindi natuloy ang kasal. At dinibdib mo naman. Huwag mo nang pansinin yun. Siya naman talaga ang tumapos ng lahat eh. Napabuntong hininga na nga lamang si Ellie. Hindi ko maiwasan hindi maramdaman. Ang mga bata lang daw nagbigay sa kanya ng kahihiyan sa'yo. Ang bilis na kalapit ni Austin sa kanya at sinapunga ang pisngi niya. Huwag mo nang iisipin ang mga pinagsasabi niya.
Wala akong pakialam kung anong sabihin ng ibang tao, bastang masasabi ko lang, mahal na mahal ko ang mga anak natin. Ang lalim ng naging paghinga nga ni Ellie. Nasasaktan talaga ako para sa mga bata. Nginitaan siya ni Austin. Wala silang ambag sa buhay natin kaya hindi importante ang opinyon nila. Nayakap nga ni Ellie ng sobrang higpit si Austin. Dahil sa mga salitang narinig niya mula rito, naibsan talaga ang bigat na nadarama ng puso niya. Kumain ka na ba? Anong gusto mong kainin? Pansin nga niya ang nisinga nito na may kasamang pagkindat. Pwede bang ikaw na lang? Nasuntok niya ang likod nito sa sobrang hiya. Natawa tuloy ang mga customer, nakakapasok lamang. Tumahimik ka nga. Suway naman ni Ellie. Sinundan siya ni Austin nang maupo nga siya malapit nga sa kama. Okay na tayo ah, huwag mo na akong iwasan pa. Depende sa mood ko. Hirap nga ni Ellie. Nagdadabog si Austin. Sa kanyang harapan, mas lalo tuloy itong gumwapo nga sa paningin niya. Ang daya mo naman, nakakainis ka. Napahalakak na nga lamang si Ellie. Ang cute kasi nitong tignan. Pinibiro nga lang kita. Ngumitiro at niyakap nga siya ng sobrang higpit. Salamat. Umikot ang mga mata ni Eli dahil kung kailan nagkaedad ay saka naging overacting. Kinagabihan ay lulan siya ng kotse ni Austin pauwi sa bahay para makita niya ang triplets. Namimiss na din kasi niya ang mga ito. Pagdating nila ay sinalubong siya ng mga ito kaya nagyakapan sila. Dito ka matutulog, nanay? Tanong nga ni Angela. Pansin niyang napatitig sa kanya si Austin. Ngumiti din ito na para bang nagustuhan ang tanong ng anak. Oo. Pagtingala niya ay nagkatinginan sila ng mami ni Austin. Ngumiti ito at kumaway sa kanila. Dinala siya ni Austin sa kusina para kumain ng hapunan. Inaasikaso siya nito. Dito ka na lang kaya tumira para naman hindi lilipad ang utak ko papunta sa'yo. Napatikim nga si Ellie. Sumobra ang hirit mo ngayon na. Kumukorni ka. Napahagikik na nga lamang si Austin. Hindi mo ba nagustuhan? Pwede na kasi cute ka naman. Nagniningning nga ang mga mata ni Austin. Kaya ang gustong gusto kita dahil na-appreciate mo ko. Tumigil na ang usapan nila ni Austin nang mag-umpisa na nga silang kumain. Tapos na kayong kumain ng mga bata? Nilalagyan ng lalaki ng ulam at kanin ng plato niya. Oo naman. Alam ko na hindi sila pababayaan ni mommy at daddy. Ang swerte niya sa dalawa dahil ang bait nga ng mga to. Magandang maging biyanan kasi sobrang galante at mapagbigay. Kaya nga sila pinagpala dahil sobrang bait. Ang swerte ng magiging asawa mo. Sumeryosong ekspresyon ni Austin. Napakaswerte talaga. Napalunok na lang si Eli. Ang bawat titig ng lalaki ay may hagod tapos parang may ibig sabihin. Hindi na siya umimik. Kumain na lang siya ng mabilis hanggang sa matapos. Bilisan mong kumain dyan. Sinusundan nga siya ng tingin ni Austin. Ang ganda mo pa rin kahit ang lakas mong kumain. Sad pa nga nito. Napangiwi si Eli. Ang hilig talaga nitong humirit kaya ngumiti na lang siya. Pagkatapos kumain ni Austin ay tumayo na rin ito. Magliligpit pa sana siya ng pinagkainan nila nang hilahin siya nito palabas ng kusina. Kinarga siya nito paakyat ng hagdan kaya ang bilis nilang nakarating sa itaas. Pagpasok nila, sa loob ng kwarto ay tulog na ang triplets. Natutulog na pala sila. Napangiti si Eli nang matitigan nga ang triplets. Ang gagandang mga bata. Bigla na lang lumalaki ang mga to. Magmula nang makasama nga nila si Austin. Sa tingin mo, kanino sila nagmana? Tanong nga ni Austin. Natawa na nga lamang si Eli. Sa mommy at daddy mo. Kung sasabihin ko na sa akin, alam kong aangal ka. Ngumisi si Austin. Nahulaan mo. Hinawakan ni Austin ang kamay niya at inakay siya paupo sa kama. Nauna itong humiga sabay hila sa kanya, kaya napayakap siya rito. Ngumiti lang si Eli at ipinikit ang mga mata. Makalipas ang 4 na buwan, ay maraming nangyari. Nanggugulo si Athena, lalo na sa kanya pero mas pinili na lang niyang wag itong pansinin. Though hindi madali,
Pero nalagpasan nila at ang babae na ang kusang sumuko. Niligawan siya ni Austin at sinagot naman niya ito. 1 buwan lang dahil nakikita naman niyang seryoso ito sa kanya. Tuloy pa rin ang pagnenegosyo niya na kumikita naman kahit na papaano. Araw ng linggo ngayon at walang pasok kaya nasa bahay lang ang triplets. Tumutulong sa lola at lolo na ikinatuwa naman ng mga matanda. Sobrang busy ni Eli kaya hindi niya namalayan ang pagdating ng mag-ama. Saka pa lang nang pumasok ang mga ito sa loob. Ano ba yung trip nyo ha? Ang ganda-ganda kasi ng triplets tapos bagong gupit si Austin na may dalang bulaklak. Gusto ka lang naming mapasaya. Napangiti si Eli dahil sobrang effort nga ng mga to. Salamat pero tumabi muna kayo dyan dahil hindi makadaan ng mga customers. Pumasok naman agad ang mga ito sa loob ng kwarto. Nang naubos na ang customer ay nagsara ng maaga si Eli dahil gusto niya din na magpahinga. Nasa kusina ang triplets kaya nahiga siya sa tabi ni Austin. Bumangon ito upang tingnan siya at hinaplos ang pisngi niya. Hinalik-halikan pa ang kanyang labi. Mahal na mahal kita. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Yumakap siya kay Austin. Mahal na mahal din kita. Nagkatitigan sila ng matagal. Nagyakapan ulit. Ilang linggo ang nakalipas samantalang si Austin ay sinundo ang mommy niya sa mall. Lulan sila ng kotse nang magsalita ito. Bago man lang akong mawala ay gusto kong masaksihan ang kasal ninyo ni Ellie. Any plan? Tanong nga ni Helena. Huminga ng malalim si Austin. Okay na sana mommy pero bakit kailangan pang sabihin na bago mawala? Nagibit balikat na nga lamang matandang babae. I'm not getting any younger. Saad naman ni Helena. May plano naman ako pero hindi kailangan ng rush. Nag-enjoy pa si Eli sa buhay niya. I know, pero alam kong papayag din siya. Sabi ni Helena. Natigil ang usapan pagdating nila ng bahay. Hours, days, months passed by. Ay mangyayari na talaga ang gusto niyang mangyari. Ang mommy pa talaga niya ang pumili ng singsing para kay Eli. Kaya lang wala ito sa araw ng proposal niya dahil pumunta itong ibang bansa the day before for emergency purpose. Nakisuyo siya sa assistant niya na maging videographer muna ito for a day. Itinuon niyang pumunta sila bukid para tahimik at sariwa. Ang hangin na mimiss yata ni Ellie ang pagkokopra kaya bumisita ito. Wala ka bang gagawin ngayon sa office mo? Bakit sumama ka pa rito? Sumamangot si Austin. Ayaw mo na nandito ako? Tumawa si Ellie. Siyempre gusto ko, pero baka may mga paperworks ka. It's okay, ngayon lang naman to. Nagpatuloy sa paglalakad si Ellie pero hindi siya sumunod. Bagkus ay lumuhod siya at inilabas ang singsing. Gulat na gulat si Ellie nang lingunin siya nito. Will you marry me? Ngumiti nga si Ellie. Sabay nag-yes habang umiiyak. Patakbo itong lumapit sa kanya at sinalubong nga niya ng mahigpit, nayakap sabay suot ng singsing sa daliri. Sa lahat ng nangyari, nagpapasalamat ako kasi umabot tayo sa puntong to. Salamat dahil hindi ka sumuko. Sagot naman ni Ellie. Napangiti si Austin dahil ramdam niya ang genuine na saya ni Ellie. Walang susuko, lalaban tayo hanggang dulo. At nagyakapan sila ulit. Sa sumunod na 2 buwan ay nagpakasal sila ni Eli. Sari-saring emosyon ang nararamdaman nila ng araw na yon. Kaba, saya dahil umabot sila sa puntong yon ng buhay nila. Nasa loob ng kwarto si Austin, nakaharap sa wedding portrait nilang mag-asawa. Ilang taon na rin pero parang kahapon lang nangyari. Ang sarap lang balikan ng mga panahon na masayang alaala na dala-dala nila ngayon. Ngayon ay focus na sa pamilya, si Austin, at wala na siya sa posisyon as congressman. Hindi na siya tumakbo noong eleksyon 1 year ago. May mangyayari sa buhay na hindi natin inaasahan na magdadala sa atin sa katotohanan. Pero kaakibat niyon ay ang pagkawala ng taong mahal natin dahil hindi niya matanggap na ang katotohanan iyon
ay parte ng iyong nakaraan. Kaya lang, ang lahat ng nangyayari ay may dahilan na magbubukas pala ng bagong kabanata sa buhay ng isang tao na minsan nang naisara ng panahon. Pagmamahal na muling uusbong sa 2 taong hindi nagkatuluyan sa nakaraan pero natuloy sa hinaharap. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliana Bebe, Ostonaldito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Podadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Pida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros, Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada,
Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean, Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula,
Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Pelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Tilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify,
Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dengs, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.